Ka-Express, mukhang malinaw na ang direksyon ni Kai Sotto ngayong July matapos ang mga pahayag ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone. Halos wala ng duda na ang pangunahing focus ngayon ng 7-3 Pinoy Center ay ang NBA Summer League at hindi ang nalalapit na FIBA World Cup Asian Qualifiers laban ng Australia at New Zealand. At ayon mismo kay Coach Tim, official nang hindi makakalaro si Kai para sa Gilas dahil sasabak ito sa NBA Summer League at suportado ng coaching staff ang kanyang NBA dream. At mas lalo pang lumalakas ang pananaw na ito nang ilabas ng SBP ang Final 12 roster para sa July window at wala ang pangalan ni Kai sa lineup. Para sa maraming fans, ito na ang pinakamalaking konfirmasyon na hindi na talaga siya bahagi ng kampanya ng Gilas ngayong buwan at nakatuon na sa ibang misyon. Ngayon, may isang tanong na muling bumabalik. May connection ba ito sa matagal ng usap-usapang US-based basketball pathway para kay Kai? Hindi pa ito official na kinukumpirma ng kampo ni Kai, pero kung susuriin ang mga pangyayari, maraming indikasyon na may mas malaking plano sa North America. Ang Summer League ay hindi simpleng exhibition lamang. Ito ang pangunahing scouting battleground ng NBA kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga unsigned players na makakuha ng training camp deals, Exhibit 10 contracts, two-way contract, at posibleng NBA opportunities. Kaya para sa maraming observers, ang hindi pagsama ni Kai sa Gilas ay hindi simpleng pagliban. Isa itong malinaw na pahiwatig na ang susunod na kabanata ng kanyang career ay maaring nakatuon sa mas malaking pangarap, ang NBA. At kung pagbabatayan natin ang lahat na lumalabas na impormasyon nitong mga nakaraang linggo, mahirap nang kontrahin ang konklusyon na si Kai ay talagang nakatutok na sa NBA Summer League. Ang pinakamalaking ebidensya ay hindi galing sa social media, hindi galing sa mga vloggers, at hindi rin galing sa mga anonymous sources. Ang pinakamalaking ebidensya ay nanggaling mismo kay Gilas head coach Tim Cone. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Coach Tim na si Kai ay hindi magiging available para sa July window dahil sasali ito sa NBA Summer League. At hindi lamang yon, ipinahiwatig pa ng veteran coach na suportado nila ang landas ni Kai patungo sa NBA. So ibig sabihin, hindi ito simpleng scheduling conflict lamang. Ito ay isang desisyong pinagkasunduan at iginagalang ng buong Gilas program. Kapag ang national team coach mismo ang nagsabi na wala ang iyong franchise player dahil sa NBA Summer League, malaking indikasyon yan sa seryosong plano. Pangalawang ebidensya ang inilabas na Final 12 roster ng SBP para sa nalalapit na window. Wala si Kai sa official na lineup. Hindi na ito usapin ng game time decision o possible late addition. Ang roster ay nilabas na at malinaw na wala ang pangalan ng Pinoy Giant. Pero ang mas nakaka-interest ay ang mas malaking larawan. Tandaan natin na si Kai ay nagmula sa US Basketball Development Path. Hindi siya dumaan sa NCAA Philippines. Hindi rin siya nagtagal sa college basketball. Nagpunta siya sa US bilang teenager. Naging bahagi ng NBA G League Ignite Pathway. Sumubok sa NBA Draft. Naglaro sa NBL Australia. At kalaunan ay nagtungo sa Japan B-League habang patuloy na hinahabol ang NBA Dream. Kaya kapag may nagsasabing baka may US NCAA narrative o mas malawak na North American basketball route na muling bumabalik sa kanyang career, hindi ito basta-bastang haka-haka lamang. Sa pananaw ng maraming basketball analyst, ang Summer League ay hindi magiging priority ni Kai kung simpleng exposure lang ang habol niya. Nakapaglaro na siya sa Summer League noon kasama ang Orlando Magic. Alam na niya ang sistema, alam na niya ang environment. Kung babalik siya ngayon matapos mag-recover mula sa ACL injury at matapos magkaroon ng sulit performances sa Japan bago na sugatan, malamang may mas konkretong layunin siyang hinahabol. Maaring NBA contract, training camp invite, Exhibit 10 opportunity, o kaya ay mas malalim na integration sa US basketball ecosystem. At dito nagiging interesting ang lahat kapag pinili ng isang national team player na i-prioritize ang Summer League kaysa isang mahalagang FIBA window. Kadalasan, may nakikitang mas malaking opportunity sa kabilang panig. At para sa atin dito, kung ang tanong ay kung may katotohanan ba ang narrative na may malaking US-based basketball plan para kay Kai, ang sagot ay oo, hindi pa official, pero ang mga galaw at desisyon na nakikita natin ngayon ay malinaw na nagtuturo sa direksyong yon. Ang susunod na mga linggo sa Las Vegas ang maaaring magbigay ng pinakamalaking sagot na matagal ng NBA dream ng pinakamalaking basketball prospect ng Pilipinas. So ngayon naman,
himayin natin ang pinakamainit na usapin na pinagdedebatihan ng mga fans, ang tinatawag na USNCA narrative na matagal nang ikinakabit kay Kai. Una sa lahat, maging malinaw tayo, wala pang official na announcement mula kay Kai sa kanyang management o sa anumang NCAA program na nagsasabing may college opportunity siyang tatanggapin sa US, kaya anumang usapan tungkol dito ay nananatiling spekulasyon pa rin sa ngayon. Pero kung pagbabatayan natin ang mga pangyayari, mahirap baliwalain ang mga senyales. At bakit? Dahil kung simpleng pagbabalik lang sa Japan D-League ang target ni Kai matapos ang kanyang ACL recovery, hindi na sana kailangang i-prioritize ang NBA Summer League kaysa isang napakahalagang FIBA window. Tandaan natin na napakalaki ng halaga ni Kai sa sistema ng Gilas kapag pinili niyang hindi maglaro para sa national team sa isang mahalagang qualification window. Ibig sabihin, may mas malaking opportunity siyang nakikita sa kabilang panig. At dito pumapasok ang US basketball ecosystem. Sa nakalipas na ilang taon, nakita natin kung paano magbago ang landscape ng college basketball sa US dahil sa NIL, Name, Image, and Likeness era. Maraming international players ang nakakakuha ng malaking opportunity sa NCAA. Hindi na lamang ito tungkol sa scholarship, may exposure, development, world-class facilities, at minsan ay financial opportunities pa. Kung sakaling may NCAA option man na pinag-aaralan ang kampo ni Kai, magiging logical ito sa ilang aspeto. Una, makakabalik siya sa US basketball environment. Pangalawa, mas madali siyang masusubaybayan ng mga NBA scouts. Pangatlo, makakakuha siya ng regular high-level competition habang patuloy na bumabalik sa kanyang peak form matapos ang injury. Pero, meron ding kabilang argumento. Marami ring observers ang naniniwala na hindi NCAA ang target kundi diretsong NBA pathway. Ang Summer League ay kadalasang ginagamit bilang audition para sa training camp invites, Exhibit 10 deals, G-League opportunities at two-way contracts. Kung maganda ang performance ni Kai, maaaring hindi na niya kailangan pang dumaan sa NCAA route. Kaya, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung NCAA ba o hindi. Ang mas mahalagang tanong ay ito, nasa US ba ang susunod na yugto ng career ni Kai? At sa puntong ito, maraming indikasyon na oo ang sagot. Hindi natin alam kung NCAA, G-League, Summer League contract, Exhibit 10 deal o training camp invite ang susunod na mangyayari. Pero ang malinaw ay ito, ang mga desisyon na ginagawa ni Kai ngayon at ng kanyang kampo ay tila nakatuon sa pagbabalik sa North American basketball scene. Kaya nang ilabas ng SBP ang Final 12 at wala ang pangalan ni Kai, maraming fans ang nalungkot dahil mawawala siya sa July window. Pero para sa iba, isa itong senyales na may mas malaking misyon na hinahabol ang Pinoy Giant.